Mall. Bali, papunta tayo ng Bulacan ngayon. Nagka-traffic agad. Ano ba yan? Hindi ko alam kung sa Regalado tayo dadaan o dun sa shortcut, pero feeling ko dun ako sa shortcut para mas traffic dun. Ay, mas traffic sa ano eh, pag nag-lagro ko. Lilikot. Tayo nakadaan dito kasi bihira naman tayong pumunta ng ano, ng SM Fairview or ano, Terraces. Luwag, medyo maluwag ngayon dahil siguro ano, November 2 babakasin pa mga tao. Ako nalaglag ngayon, binili kong dito ay nakadala sa akin dito. Ay ako, dati dito malapit yung ano, dito ako nag-aaral sa bandang SPI Regalado. Sobrang sipag ko nun. Ito ng mga last year ko ng college, yan na yung ano, kapapatayo lang college ko. Dati wala pa tong ano, posto na MRT ba to? LRT. Talagang dumadaan dito dati jeep, bus, pero ngayon alam ko bawal na yata bus dito. Yung jeep, depende na lang. Pero alam ko may jeep pa. Pero yung bus, sure ako hindi na dumada. Parang pinagpawalan mo yung bus. Kasi late na nga nandaan eh. tayo ng red.
nakatayo yan. Nung tinayo yung building ng STI, sumunod na siya. Parang halos sabay lang sila nung bagong building ng STI. Pero dati wala rin yan. Parang yung ama dito sa kabilang side, sa kanan ko, ay kaliwa. Dito dati siya nakatayo. Pero hindi dyan baka isipin nyo dyan sa ano, basta parang banda dito sa kaliwa. Gulong ko, pero sa Bulacan na ako magpapahangin para hindi tayo matraffic. Kung dito tayo magpapahangin, anong oras na tayo dadating doon? Mabilis lang naman maghangin. Yun nga lang, syempre may inahabol tayong oras tapos ano nga ba yung mga kwento natin siguro kwento ko yung nangyari sa akin ng college yung pagkapasa namin ng thesis. Bali, ang nangyari nun, syempre, since pumasa tayo sa thesis, is mag-celebrate. Ang ginawa na, nag-celebrate naman talaga kami. Uminom-minom kami. Tapos, pagkatapos, habang nag-inom kami, tumawag si mami. Tapos, ayun nga, sabi nga mag-SM siya. Ako, since malapit nga lang yung school ko, sabi ko, sige, kita na lang tayo sa SM. Pero lasing na ako noon. Pagka sakay ko sa jeep, hindi ko na alam nangyari. Talagang blackout na ako. Tapos naalala ko na lang yung pagbaba ko. Bumaba ako dito sa SM Fairview kasi dito kami magkikita ng mother ko. And after ko bumaba is tumambay ako dyan sa basta ayaw na sabihin yung store kasi nakakahiya. Iburit ko pa naman silang bilhan ng pagkain. Talagang sa kanila ako kumakain pag may pera ako. Siya, fast food. Ano yun, way back 2013, 2014. Ayun, medyo nag-distract ako kasi laki na sasalubungin natin nasa na nga ba tayo? Ayun, so nasa baba tayo bumaba tayo ng SM. Tapos nagkabang tayo sa favorite kong fast food kasi bala ko sana pagdating ng mother ko yayain ko sana siya yayain ko sana siyang mag-inom tuloy, kumain kasi nga gutom na ako nun puro parang pagkatapos ng i-announce na pumasa kami sa thesis, nag-inom na kagad kami. Tapos sinabot na kami ng gabi. So yung pagpunta namin ng pagkadating ni mami, parang na ako doon, nagkalat na ako doon sa table. Ano yun? Alam nyo na siguro yun, basta galing sa bunganga. Tapos ang nangyari nun, sabi ni mami, wag na tayo munang kumain, dumiretsuwi na tayo kasi parang talagang lasing na nung sumuka ako. Ay, nasabi ko rin. Ayun yan, yung nagkalat ako sa basta nagkalat ako sa yun na naalala ko. Tapos umuwi na kami. Pero nung nilingon ko yung
pinag-aabangan ko, nakita ko yung crew napakamot ng ulo kasi doon mismo sa table nagkalat, talagang lawa. Pero ayun, mabuti naman hindi kami sumita, kaya na lang siguro kami umalis. Naintindihan naman siguro, pero sorry pa rin kasi siyempre hindi naman nila trabaho maglinis ng kalat pero ginawa pa rin nila na pilitan. Pero hanggang ngayon sa kanila pa rin ako bumibili pag nagutom ako, pag may pera laging sa kanila. Tapos may one time pa ilang araw lang pagkatapos naming nung nangyari doon sa fast food na sinasabi ko, nag-inom ulit kami, same scenario. Ayun, medyo hindi ako nagpakalasing doon, pero ang nangyari doon nung nagbabiyahe na ako kasi sabi ni mami nasa SM North naman siya. So nung nasa SM North na medyo naalala ko pa, pero medyo may medyo tinamaan na ako ng pero hindi ako lasing. Ayun yung maganda ron, wala nangyaring kalat, hindi basta as in walang nangyaring kapabalagan. Ayun, nasa SM North na, medyo may tama pero hindi lasing. Ang nangyari naman doon sa part na yun is sobrang natatagalan na ako kasi ang tagal ni mami, parang 1 hour na ako doon sa SM, medyo nahihilo na ako, hindi pa siya dumadating. So ang ginawa ko is nag-load ako ng Anlitex, tapos tinext ko si mami, hindi sumasagot. So tinignan ko yung isang number, yung number kasi na para nag-chat doon is unregistered. So yun yung ginawa ko, tinext ko sa number na hindi naka-register kasi gala ako si mami ulit, and hindi nagre-reply talaga. So ginawa ako, pinulit ko, bali nag-install ako sa cellphone ko nung parang pang text na yung magte-text ng 100 message agad. Kasi nga wala nagre-reply, syempre gagawin mo, mag-ano ka na lang, parang ipa-flat text mo na lang siya, spam mo na lang para mag-reply. Kasi gala ko rin si mami, tinext ko siya 100 message, nirecord ko 100 message, sinet ko 100 message, mapadala. Tapos after ko send, sabi ko, nasa nga naman, tagalin mo, isang oras na dito nag-aabang. After nun is nag-reply. Yung pala, yung na-chat ko is yung kaklase ko. Siya yung nag-chat. Sabi niya, di ako mama mo, huwag mo chat. Iba pala yung na-chat ko ng 100 message. Tapos ayun, biglang nag-text si mami, sabi niya nandun na daw siya sa SM North. Tapos balak namin pa, nabibili kami ng damit nun kasi graduation, parang balakang bilhan ni mami ng damit. Kaso since sobrang tagal niya, tapos nahilo na ako, tinanong niya ako kung kaya ko pabiyahe. Sabi niya hindi na, kaya pa mamili. Sabi niya hindi na, uwi na lang tayo. Pero balak talaga na nung maglilibot talaga sa North. So ayun, nauwi kami sa pag-uwi. Sobrang lungkot nun. Hindi nabili yung aking regalo dahil nalasing na naman ako. Pero at least
hindi ako nagkalat ng time na yun. Ayun lang kagandaan sa mga nangyari yan. So, siguro yan lang yung pinaka ano ko, yung pinaka makalat kong kwento sa akin sa school nung time na yun. Kasi dati hindi naman talaga ako pala inom. Bali ginagawa ko lang talaga pag nasa school ako is naglalaro. After nung 2 times na yun, natuloy din naman kami sa SM. Hindi na ako uminom nun kasi sabi ko po, tignan parang minamalas ako pag nagiinom ako ng graduation. Hindi rin ako masyado naggagala nun. Kasi alam nyo naman, di ba, pagka may pamahiin na paggala ka ng gala, habang parang nagka-problema. Hindi ako hindi pa ako graduating nun, thesis pa lang napasa ko, bali may last sem pa ako dati no. Pero siyempre mahirap na mamaya makahama ka agad, kakapasa mo lang ng thesis tapos mapupurnada pa. So yun na nga, wala namang masyado nangyari. Tapos nakapag ko, after nun, ang nangyari naman sa akin yung bukod sa inom ko, pinaka pangit siguro nangyari sa akin nung college is nung na ako, naghahanap kami ng OJT nung tropa ko, si Rachel, saka ni Paulo Benitez. Yan. Ang ginawa namin, sabi namin alas 10 magkita na tayo sa saan nga ba dapat kami magkita? School. Yun, usapan namin talaga school. Tapos pupunta sana kami West Up sa OBR. Ay, OBR ba tawag dyan? Optical Media po. OMB. Yan, magpupunta sana kami ng OMB para dumag ng OJT namin. Tapos habang naghihintay kami, nabot kami isang oras. Sabi ni nung kasama namin si Paulo, nandun na daw siya sa COA. Ay, Pilcoa. Nagtaka kami. Sabi na kung tala ko ba siya magkikita dito sa school sa Regalado. Sabi daw niya, ang pagkakaintindi pala niya, magkikita na kaming dalawa ni Rachel doon sa school. Tapos siya, kitain nilang namin sa Pilcoa. Hindi pala, ang tagal din pala niya naghihintay doon. So nangyari, nagbiyahe kami, pero doon sa kalagitnaan ng biyahe tinawag ng baligasan yung tiyan ko. Talagang grabe. At sabi ko sa kasama ko, tigil muna kami sa Ever. Tapos si Paulo pumunta na rin ng Ever. Hindi ko na maalala masyado, pero alam ko gano'n nangyari. Pumunta siya ng Ever, and pagkakita namin sa Ever is dumiretso na ako doon sa CR sa may biday. Yung paid CR ng Ever, 10 pesos. Dati walang biday doon, tissue lang. Pero ngayon may biday na. Doon ako natuwa. So nangyari nun after ko nun, dumiretso na kami. Bumaba kami ulit ng Pilcoa. Pagkababa namin ng Pilcoa, ang nangyari na is inisa-isa na namin. Nag-umpisa kami sa DAR, sa Department of Agriculture. Ewan ko, basta DAR. Basta yun nasa Pilcoa, hindi ko nakabisado yun Basta yun sa
yung mga government office doon. Nagsimula kami doon sa parang agriculture. Yung office nila is luman-luma. Hindi naman luman-luma, bago siya, pero yung vibes niya, alam niyo yung mga sa 90s sitcom, yung dati katulad sa Home Alone Dariles, yung office nila Dolby na parang cubicle, tapos yung design parang kahoy na hindi mo maintindihan. Parang ganun yung design, old school yung office. Tapos ang pangalawa namin napuntahan is saan nga ba yun, hindi ko na rin maalala pero sinuyod namin yung kahabaan ng Visayas, kakahanap sa optical media board. Tanda ko pa sa Edo Manzano pa yata yung yung parang director. So nag-ano kami, kapapasa namin, wala talaga kami nakuha. Puti yan. Tapos nalaman namin nung pauwi na kami, yung optical media board pala is didiretso mo pa, malapit na kami, para nasa crossing na kami ng Visayas ba yun? Tama, Visayas or West Ave, parang gano'n. Nasa crossing siya ng West Ave. Kung lumagpas lang kami ng konti, makikita na namin yun, pero hindi namin ginawa. Ayun ang namin, kasi anong oras na parang na kami umuwi, parang naatat na kami umuwi, so hindi na namin dinaanan. Pero ang dinaanan namin, nakapagpasa sana kami ng resume, pero okay lang kasi yung pangalawang araw hindi na sumama si Benitez, kasi nga daw nakahanap na daw siya, connect siya ng mga classmate niya doon sa ibang section na naghahanap, may pag-OJT daw sila, so doon siya nag-OJT. Tapos kami ni Regel, kami naman niya nagpatuloy. Ang ginawa namin sa East Ave naman kami nag-ibot, umabot, hindi, una pala sa National Children's Hospital sa QAP, tama ba? Ayun, doon kami unang dumaan. Sabi nila is wala naman daw talaga masyadong ginagawa IT doon sa Children's Hospital, kasi nga tignan nyo, hospital yung tapos public pa. So yung paggamit nila ng computer daw is minimal lang sa office lang, and hindi naman daw ganun kalaki office nila, kaya naman daw i-manage yung dati nilang IT. So hindi na kami kailangan doon. Tapos ang sinunod namin is post office. Post office, dumaan ba kami? Parang hindi, pero nag-BIR kami. Trinay namin sa BIR, trinay din namin sa LTO, kasi yung kaklase ko sa Fatima is sa LTO na OJT. So sinubukan din namin doon, and unfortunately hindi rin kami nakuha, kasi nga nung time na yun ang dami namin nag-OJT, tapos kami medyo late na kami naghanap, parang 1 week na siya, 1 week na lang is dapat makahanap na kami. Binigyan kami ng 1 month para maghanap ng pag-OJT, pero naghanap kami 1 week before matapos yung deadline. So yun, naglibot-libot kami. So alam ko na, alala ko, dumaan kami ng post office nun, pero ayun nga, katulad ng sa Children's Hospital, napaka-minimal din ng kailangan ng computer sa post office. So wala rin kami matututunan, wala rin daw kami masusupport doon. And after nun, saan nga ba kami dumiretso? Nakalimutan ko na pero yung huli namin pinasahan is sa PIDEA. Yun
kami huling napunta. And ang swerte namin kasi pagkapunta namin doon is yung kaklase ng yung tropa nung kaibigan ko, si Rachel. Yung tropa niya is doon nagtatrabaho, IT din, parang napadaan lang sa HR, tapos nakita kami, tapos parang sinabi nilakad yata kami, pero sabi naman ng HR bago kami interview, tignan daw muna niya kasi parang hindi daw nila sure kung pwede pa sila mag-accommodate ng OJT. Pero after a few days kinawagan kami, so napunta kami sa PIDEA, and yun na, doon na ako natuto mag-troubleshoot ng computer. Lahat ng pwedeng gawin na troubleshooting doon ko na natutunan. And napakasaya nun kasi talagang may natutunan ako. Ayun yung yung hindi ko inaakalang experience na doon kumukuha, kasi na-expect ko wala naman ako wala ko masyadong matututunan kasi siyempre PIDEA yun, ano ba ginagawa dyan, diba? Puro police lang, puro mga criminology, puro yun lang madalas OJT doon. Pero kabutihan pala doon naman lang marami natutunan, kasi marami rin pala nagpapagawa ng computer doon, marami rin palang computer. And bawat police agent doon is kailangan ng computer or paperwork. Tapos yung mga printer nila, yun, tinuro rin sa akin paano mag-troubleshoot na. Yung cabling hindi masyado, pero tinuruan ako ni Rachel kung paano mag-crimp na LAN cable. Sa kanya ko na natutunan yun. So yun, parang araw-araw po pasok ko kasi yung subject naman time na yun, 3 na lang, tapos yung isa ko pa subject Sabado lang, yung isa naman Thursday lang, so marami akong time pumasok. Bali hindi lang ako pasok sa PIDEA Thursday. Yan, traffic dito, traffic dito. Imono na kayo. Malapit na tayo papunta ng Bulacan. Traffic pala dito, may ginagawa din. So yun, after ng PIDEA, smooth sailing naman, nakagraduate na ako, tuloy-tuloy na, wala na talaga ako problema nun hanggang graduate ako. Traffic pala, bakit ganito? Malapit na tayo, nasa na tayo, Sampaguita. Medyo mabilis yung biyahe So na-expect ko may ipit tayo sa mga traffic. Pero fortunately hindi naman. Almost 1 hour na rin wala.
Ang naalala ko, hindi din ako umalis ko sa bahay ng best friend ko. Dito na tayo sa boundary ng Caloocan. Tapos pagpasok mo dito sa paglagpas mo ng tulay, ano na yan, San Jose, Bulacan na. Yan o, ang tagal ko na hindi nakarating dito, ay nakapunta. Hirap pa naman nun, lalo na kung walang malapit na motor shop. Katulad dito, wala namang malapit dito. Saan may papagawa yan, saan madadali. Dito na lang tayo. Diretso na tayo. Wala lang magpapaano na ano.
Init na eh. Itong na tayo. Diretso na lang. Gaganda na ng mga ano dito, ang shop dito. Sticker na eh. Dito, mas sticker. Siguro dito na tatapusin yung vlog ko. Masyadong mahaba na. Hanggang sa muli mga kapirata.